Pagka sinunod mo po yung pasunod-sunod sa pag-Berylix, hindi po ito dapat ganito kalaki kung hindi po ako nag-Berylix. Kita nyo talaga po kung gaano po ang epekto ng pag-Berylix. Hello po, magandang araw po muli sa inyong lahat. Kung ikaw po ay hindi pa marunong mag-Berylix, tapusin mo po ang aking video at ituturo ko po ang pagtimpla ng Berylix at kung paano po ito i-apply. At abangan mo rin po ang susunod ko pang video at a-upload ko din po ulit ang resulta ng pag-Berylix nito. So ito po, simulan na natin. Ito po pala yung Berylix na ginagamit sa pagpapalaki ng bunga ng pinya. Ito po yung pangalan niya, oh. Ayan. Tapos ang tinutunaw po dito ay alcohol. Kahit anong alcohol po, basta 70%. Ayan, 70% pong alcohol. Tapos ang hinahalo po dyan, urea. So, papakita ko po sa inyo kung paano po paghalo. Sa mga hindi po nakakaalam kung paano po magtimpla ng Berylix. Ang isang sachet po nito ay isang sprayer. Pero po bago po ito hinahalo sa tubig, ay tinutunaw po muna ito sa alcohol. Ito po isang Berylix. Ako po kasi nito, ang pagtitimpla ko ay isang Berylix ay isang sprayer. 16 liters lang po na tubig. So, gagawin ko na pong 3 Berylix para hindi na po magulit-ulit ng pangtimpla. Ayan po yung pangatlong bukas ko. Ang fertilizer niya, yung urea po, ganito pong klase yung urea. Ganyan po. Isang drum, tapos 2 kilong urea, tapos 3 Berylix. So habang binababad po muna yung Berylix sa alcohol para po siya ay matunaw, magpe-prepare na po tayo ng tubig. Kapag salin kong isa, cut mo. Isa. Hindi na magparati-timpla ulit-ulit. Yun. Pause. Habang tinutunaw po yung Berylix, ilalagay ko na po yung urea. Po yung urea. 2 kilo po ito. Pagka maulan, pwede ka pong mag-add ng urea kahit pwede mong gawin siyang 3 kilo. Kaya lang po pagka yung hindi mo sigurado kung mag-uulan ng paulan-ulan ng kaunti-unti, huwag ka po gaanong madami ng urea kasi minsan po nasusunog po yung bunga ng pinya. So, ang ginagawa ko lang po niyan, 3 Berylix, 3 timba din na tubig. Kasi ang isa po nito, nakalagay po dito ay 16 liters po ang ang minimum niya na timpla. Pagka tunaw na po yung wala nang nakalubog sa ilalim, yan, makita mo po wala nakalubog na parang bitsin sa ilalim, wala na po siya. So pwede mo na po siyang ilagay dito. So ayan na po, 3 timba po yan na tubig, tapos 2 kilong urea, tsaka 3 Berylix. Ito po, 3 Berylix. So kung makikita nyo po, nandun pa yung urea sa ilalim. Ang gagawin po nyan ay hahaluin na.
para pag natunaw na po yan, saka po ilalagay sa sprayer, saka po i-spray sa bunga mismo po ng pinya. O ayan po, tunaw na siya. Kung napapansin nyo, wala na yung urea sa ilalim, natunaw na siya. If ever po na halimbawa naglagay ka na sa sprayer tapos naubos na, bago ka po kukuha, hahaluin mo po siya ulit para kahit po maglubog yung Virilix, maisasama mo rin pag salin sa sprayer. That time na maubos mo na yung laman ng sprayer, malubog po ulit yung anong yun kahit tunaw na siya. Kaya bago ka ulit masalin, hahaluin mo ulit. Ganito po yung pagbibirilix niyan. I-sprayin mo po siya, wag po dito sa, dapat po hindi sa ibabaw ng corona. Dapat po ganito lang siya, oh. Ganyan. Dapat po iwasan mo yung corona para hindi po maglaki yung corona. Yan. Paikot po dapat. Kasi pag halimbawa po yung kabilang gilid lang yung na-spray mo, uumbok po yung pinya, yung sa kabila po hindi po siya uumbok. So makikilo po yung pinya, magiging reject siya. Kaya dapat siguraduhin mo pong mababasa lahat. Post mo sa bitni. You can just imagine, ganyang kalawak. After mo po siyang ma-Virilix, kailangan mo po siyang ibaba yung dahon. So papakita ko rin po, isusunod ko rin pong upload kung paano po ibababa yung dahon. Pwede mo naman pong unahin sana yung pagbaba ng dahon bago mag-Virilix. Kaya lang po, ako mas inuna ko yung pag-Virilix kasi ang inaagapan ko po yung panahon. Mahirap din po kasi na mag-ulan na nagbibirilix ka. Pero yung pagbaba ng dahon kahit umuulan, okay lang siya. Kaya mas inuna ko po yung pagbirilix. Para po hindi masayang yung gamot at para po tumalab talaga yung birilix sa bunga ng pinya. So abangan nyo na lang po yung susunod kong video para makita nyo po kung paano pagbaba ng dahon at kung ano po yung resulta ng pagbibirilix na ito. Lalong-lalo na po doon sa mga baguhan na magpipinya na hindi pa po marunong. Sana po ay makatulong sa inyo ang video na ito. Mataas din po ang kita dito sa ganitong pagpipinya, kaya lang po ay mataas din po yung puhunan, tsaka matagal pong makabalik kasi halos mahigit 1 taon po ito bago magbunga. Matagal po yung paghihintay. So yun lamang po, kung may nais ka pong itanong, pwede ka pong mag-comment sa comment section. Hanggang dito na lang po yung aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood. More power po. God bless.